Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine national, kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi na tuloy na. Kasi Secretary. tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang Mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Just Yes, answer. inaresto mo. Pero anong ginawa ninyo? This administration allowed shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Hindi ba naman na- It's Philly's time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang mahirap sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang hirap sa iyo, Secretary ang hirap Marisol. sa dyaryo yan, totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi, dyaryo yun, tabloid yun. You're a fraud. You're pretentious. Name calling, Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. malinaw na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang Yun ang- kanyang gagawin. We asked Wharton, and they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umattend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ayun. Eto naman si No, Vice no, no. President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Pero balik tayo sa totoo. No, balik ka sa Wharton. Excuse me, hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako, Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ka na lang ibang... hindi ako takot mamatay. Ako Then- mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Sambuang. Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema Ano na, ang ulo ang look at this pinag-uusapan guy. dito? Just before he Pagkapangulo ang resigned, pinag-uusapan it's my dito, time. hindi pwede, It's my time. hindi pwede na It's my basta-basta. time. I just said, I was there in Yolanda day 2. This guy cannot handle stress. Ay, naku. He's a weak leader. You were there. Imuronder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost like a zombie. I was there for I 2 said, weeks. Mar, Araw. assuming Secretary Rojas na yung nahuli ninyo nasa Bilibid prison, ano kaya ginagawa? Ang bilibid ho ay nasa ilalim ng Department of Justice. Abogado po kayo. Alam po ninyo Kasama yan. ka sa administrasyon. You are the apologist of this administration. I'm not the apologist. You answer me. Proud ako sa na-accomplish nitong administrasyon na ito. Perfecto ba kami? Hindi. Wait, Sabi ko, anong ginagawa sa Muntinlupa? Di simple, nagluluto ng shabu hanggang ngayon. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. Kaya, Ano bang materials gusto niya dalhin? Mayor, sabihin mo yung prepared kang dalhin, ano nga? Sabi sa, the rules of the game is that you cannot. Ngayon, if you allow this guy to have his doses,
I will order for the dictionary to come here. 3 hours. Masama pa naman ang tiyan ko. 3 beses na ako bumalik doon. Nandito pala si Senator Gringo rin. Hello. Ayan, Ray. Para mga ano ito Senator. Maybe you'd acknowledge the presence of Governor Davide. Ay, Good afternoon, sir. sir. Good Vice evening. Governor Agnes Magpale, Yes, Ma'am. Vice. Congressman Luigi Kisumbing, Congressman Advincula, Mayor Tommy Osmeña, Attorney Mike Toledo. Mr. Lourdes De Vera. Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Ito. Ikaw. Si Mike Toledo. Actually, I'm not, I apologize, but hindi ko talaga kayo nakita agad. Hindi, may ano na rin Senator ako. Pimentel, Coco over there. I do not have the good outs. Lasered ako. Ito. Tita Annabel, nandito rin. I wonder who you're cheering for. Secret ba? Secret. Mr. Nick Dow? Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. All of you guys who are not mentioned, side with me. Bago lang ako nagpa-laser uli. Back job. Last time was when I was a congressman. Totoo. Kaya mo pula. It is said that the greatest fear is fear itself. So what do you think is happening? Fear? There's somebody there who's fearful. Pero nung nadinig ko nandito na kayo, naunahan ako ng dalawa. Lumabas na rin ako. Baka mahuli ka, ha? Sabihin na natin, Mayor, bakit? Ano yun? Gusto mo bubugin natin? Ha? Ikaw, tara. Tara na. Baka may ano. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige, okay. Excuse me. Sir, kayo? Toilet break? Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niyan? Ngayon po, Ginong Vice President, sabi po ninyo may mga dokumento kayong gustong ipakita. Kung alam ko naman pala na pwede ako magpakita ng dokumento rito, di dinala ko sana yung COA report. Diba? Natatakot ka tang ipakita ko yung dokumento na ikaw si Bitangkol, tinuturo ka rin. Wala akong takot. Meron din Wala COA akong takot report. sa kahit anong dokumento. With due respect, Mr. Vice President, you'd be adducing before the crowd documents. I understand that. The problem is, it is your document. And if you confront us with that document, we're at a loss whether it's authentic or not. Yan ang ano ko. I am being now a lawyer. Okay. Pagka walang authenticity, Go ahead, please, Senator po. For one, Miss Lucci? ang document ko, Mr. VP, dokumento ko ito ng COA, ng AMLA, mga dokumento ko ito na public document na in that sense. ako, I believe you. No doubt about it. But it's a matter of principle because you're the one who has the notes. The three of us has none. Pero ako, you want to go, go. Kailangan ho itong freedom of information. Ito ho ang sagot sa graft and corruption eh. Transparency. Wag na ho natin dati yung mga debate pa o ano. FOI, freedom of information, sa executive department, i-implement ko po yan. Senator po, gusto niyo po ba So munang gusto po sagutin ba ang ninyo reaction na yan? mag-sign ngayon ng bank waiver sa inyong mga accounts? Aba, ako nga ho ito nga, isa sa dokumento kong dala-dala dito eh.
pinirmahan ko na ho ito. Yayakagin ko kayong tatlo na pirmahan natin ho. Waiver ho yung AMLA na tayo ho ay imbestigahin. Tama. Para makita ko yung mga lifestyle at saka yung executive performance natin. Mayor Duterte. We signed a waiver we waive our rights so that anybody can, I said, look into bank accounts. Kayo rin po. If I were the president, day one, I will ask everybody to cooperate. And I just, nandyan na yung waiver mo, Vice President. Nandyan na yung waiver mo. Oo. Natatakot Nandito na. ka na. Yun na nga, kaya gusto may dokumento ipipresent eh. Nakakatakot ka na, pipirmahan ko diyan sa harap mo. But after all, Mayor Duterte. You give it to me, hinihingi I'll lang. sign it. Ilalabas ko lang. Sakit lang. Pinapahintulutan po ni if I may- Mayor Duterte na ipakita I'd like to be very, very brutally frank to the Vice President. Sir, marami kang kaso sa COA pati sa Ombudsman. Hindi, public knowledge naman yan. At ako naman ay sinasabi ng una na there's a technical malversation. Ang tanong ko, and if you can produce even, may I have extension? Yes. Yung extension, pirmahan namin yan, tapos kung may kaso ako, we will withdraw from the presidency, Derby. Maraming Ano? salamat po, Mayor Duterte. Kung sinabi mo, Dikong, mag-withdraw sa presidency. Kasi ang premise mo, yung may kasalanan, mag-withdraw. Hindi. Kaso, wala pa tayong kasalanan. Hindi ako nagnakaw. Wala akong kwan. So, bakit ako mag-withdraw? Kung ikaw, sa konsyensya mo, may kasalanan ka, o di mag-withdraw ka. O hindi kaya, dahil malaki na ang gastos mo. Maraming Lagi mo sinasabi na ikaw ay tunay na Pilipino. O, to. Paano ka magiging tunay na Pilipino? Sumumpa ka na maging Amerikano at yung mag-a-abjure ka. Ikinahihiya mo ang pinanggalingan mo. Mahal, nandito ka nga nakatira sa bansa, pero nangulimbat ka naman ng pera. Kita mo, ikaw, sama-sama kayo sa conspiracy. Sama-sama saan? Sa conspiracy to Kami demolish walang my pera, president. wala Pwede ba kaming ako rin naman ang makinarya. magsalita? Ikaw may pera, ikaw Basta't may makinarya. hindi ka tunay na Pilipino kasi Oo, hindi ikinahiya mo, sinabi mo sa, when you took your oath of allegiance for you to be naturalized as an American citizen, I abjure, kinahihiya ko ang pinanggalingan ko. Mayor Binay, ikaw mismo ang nandito nung bumalik ako dahil namayapa ang aking tatay. Kaya ako tumatakbo para magkaroon ng oportunidad at hindi manatili dito kahit walang oportunidad at magnakaw lamang. Ang issue, ikaw ba tunay na Pilipino? Ikinahiya mo nga, ikinahiya mo. Ladies and gentlemen, yung oath of allegiance, nandun ang I abjure. And what is the meaning of abjure? Alam niyo, Ikinahiya ko ang lahat ng pinanggalingan ko. Ikinahiya ko yung Mayor, pagka-Pilipino ko. teka muna. Teka Bakit muna, sabihin ako mo muna sa akin, sasabi- ako muna. bakit si Ted Hindi, ako muna. Nanatili ka nga sa bayan natin, pero ikaw naman ay nangulimbat at nagnakaw. Madam Senator, kung magbintang ka, parang ako'y nahatulan na. Ikaw ba sinabi ko nangungulimbat? Hindi, Sinabi ko sabi lang mo naman. Sinabi ko lang naman. Ititigil Ikaw na ang muna. nagsabi. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity. Mawalang gas. Huwag na lang ninyo akong isali. Bigay mo na sa Okay. Oh, enjoy ito. Mataas ang rating ninyo rito. Kay Mayor Duterte, nag-commit po ang Pilipinas sa United Nations na babawasan natin ang polusyon ng hanggang 70% by 2030. Pero inaprubahan ni Pangulong Aquino ang maraming coal-fired plants para sa energy security natin. Paano natin matutupad ang ating commitment sa UN habang tumataas naman ang dependence natin sa coal para sa ating energy security? I will answer you with this. Tayo, ma'am, we are told to comply. But the industrial countries does that. We only contribute 0.00 something to the carbon footprint in this planet. Sila ang ayaw. Tayo, they bamboozle us to obey. It's not fair. I'm not saying that coal is right, but I'm just saying itong United Nations and industrial countries are really hypocrites.
Gusto nila, bayaran nila tayo. O they supply us with hydro, solar. Mahal yan. Ngayon kung idinadamay nila tayo at sila naman ayaw maniwala, and yet ito United Nations hypocrisy because they cannot enforce sanctions against those who are violating. Every day they're sprouting up so many coal-fired power plants. We only contribute, I said, to the footprints, carbon footprints, so very little. And yet, we are a growing country. We need to industrialize. We need energy. Sabi ko, susunod tayo. But you know, even climate change does not have to be discussed. It is here. El Nino is the climate change. Kaya na yung mga lupa mo, baski saan-saan, they're cracking up, even in Luzon. That's pollution. Yung climate change is already there. So what we should do is to do remedial measures. Pero wag lang tayo. Because we have noticed that those who are really into heavy industries are the first world countries. That is my objection to them. Secretary Pure Mark. hypocrisy. Secretary Mark. Ano tayo tapos Cameron nagayaw-yaw about, and yet they cannot even suggest to their own government to stop it. Bale na, sobra na yan. Yes, ganito yan, ma'am. Al Gore came here, talked about environment, climate change. Bakit hindi niya ma-convince yung bansa niya? And why they cannot go to China and say, stop it? Why are they coming here telling us what to do? When as a matter of fact, we need energy to develop. We are just a developing nation. Mayor Duterte. Yes, it is a very sad commentary that actually, year after year, the appropriations are good. The problem is in the implementation. Because corruption estimated about 30% of the total budget for it goes to corruption. Kung walang corruption, straight implementation, there's really no problem in our country. We can survive and we can do it. Natutuwa ako na si Mayor Digong ay sinasabi niya yung aming motto na kung walang korap, walang mahirap. Yan ang ating ginagawa sa Daang Matuwid. Sinimulan natin yan noong 2010. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang paradiso. Pero malayo nang narating natin. Marami ng mga tagas ang natsarhan natin. Marami na tayong nakasuhan at itutuloy natin yan kung magpatuloy ang Daang Matuwid. Yes, Mayor. I'd like to thank Secretary Rojas for using my sloganeering. Walang corrupt, walang mahirap. Alam niyo po, Senator po. yun nga, yun ang kanilang slogan. Pero nakakalungkot na hanggang slogan. Sapagkat bagamat marami na rin nagawa, yung freedom of information hindi pa rin napapasa. At ang napapansin ko, kung hindi ka kaalyado, may kaso ka. Kung ikaw ay kaalyado, may project ka. Parang hindi naman yata tama yun. Ang katotohanan, Lucy, Senadora, ay LP, non-LP, lahat kinakasuhan. Ang aking sariling gobernador, ang ating... Miss Lucci, doon na lang sa DOTC. Excuse me. Ang mga train natin... Oras ko po ito. Unang-una, oras ko po ito at mayroon tayong civility na pinag-uusapan. Okay. Una, LP, non-LP, lahat nakakasuhan. Natatanggal sa pwesto at makikita po niya yan. Yan ang record. Yan ang totoo. Hindi po yung katang-isip. Miss Lucci, Yes, ang mga kinakasuhan lang ng LP ay ang mga latak nilang miyembro. Pero yung mga miyembro nila na importante sa kanila, katulad ni Secretary June Abaya, na pumirma ng maintenance contract ng Sumitomo, ng APT Global, ay nandyan pa rin at hindi man lang kinasuhan ng ombudsman. Kaya para sa akin, kung hindi ka nila kailangan, kakasuhan ka nila. Pero kung importante ka sa kanila, wala kang kaso. Matanong ko kay Senadora, hiniring niya ito, nakita kuno niya ang mga ebidensya, sinasabi niya dapat kasuhan. Siya ba ay naghain ng kaso? Ako ay naghain ng rekomendasyon sa ombudsman. Ano ang pero nangyari importante ngayon? nito, hindi May pinakinggan. ebidensya. Pero may mga iba na naghain ng kaso, pero ang mahirap, hindi nakakakita ang nagbubulag-bulagan at hindi nakakarinig ang nagbibingi-bingihan. Ang sinasabi niyo po ngayon ay yung ombudsman ngayon ay kasabwat. Yan po bang sinasabi ninyo? Ang sinasabi ko ngayon ay yung sinasabi ninyong Daang Matuwid ay hindi
natutupad sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. No. VP Binay, you have not spoken on any of the reactions from your fellow candidates. Ano pong masasabi niyo doon? Yun hong kailangan ho na talagang huwag nang kunan ng income tax. Yun hong mga 30,000 and below ang sweldo every month. Kasi marami pa hong dapat gastusan. Kung hindi nyo hindi nyo pagpapatuloy yung income tax, marami pa hong mapaharap na magagastusan yung ating mga mamamayan. Mayor Duterte, you were going to say something. I said, I am insisting on my statement. My declaration is that if there is no corruption, every year, yung appropriations tama-tama, it would bring good to the country. The problem is, I said, 30% of the total 100 million, the 30 niyan goes to corruption. Ms. Lucci, That is the sad reality of this country. alam mo Ang sa hindi... tingin, Okay, go ahead. meron Senator kasing proposal na dapat ilipat na yung bilibid sa Nueva Ecija. Sa tingin ko, magdagdag na tayo doon ng mga kwarto para sa mga nangungulimbat ng pera ng mga nasa gobyerno ngayon. Kasi yan talaga ang problema natin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang corruption at sila ay nasa pwesto. Dapat makulong, masintensyahan. Eto, Ms. Lucci. International na. Hindi tayo. Hindi mga katunggali ko. International. World Bank, Transparency International, lahat World Economic Forum, lahat yan ang nagsabi na ang Pilipinas ay malaki at malayo na ang narating sa paglilinis ng pamamahala, sa pagpa-file ng mga kaso, sa pag-aayos, pagsasara ng mga tagas ng ating pera. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto, pero malayo nang narating natin at itutuloy natin ito. Tama, ikukulong natin lahat itong mga nagnanakaw sa gobyerno. Tuloy-tuloy ang paghihirap ng ating mga kababayan. Milyon-milyon pa ho, Mr. Rojas, ang naghihirap. So, huwag mong sabihin na maganda lang, nagawa ninyo, etc., etc. Kung sinasabi nyo walang mahirap, kung walang korap, dumadami nga ho ang mahirap. Kasi lagana po ang corruption. Kasi yung mga alyado mo, katulad ni, yung mga naglanakaw doon sa minahan, nandyan. Hindi nahahabla. He gave a very short, there was a cut in his statement. Sino yung mga kasabat niya? The people are entitled to know. Sabi mo, sino yung kasabat ni Mar sa corruption? Sino nga? Alam mo naman, dahil sa Mindanao nangyayari yun. Yung mga sila Eric Gutierrez, yung mga Sir, with all due respect, Eric I will have to Gutierrez. stop this discussion here. Wala po tayong babanggitin na wala po dito ngayon. May kaso po, Lucci, ang anak po ni Vice President Binay ay may kaso. May kaso sa Sandigan Ang Bayan. sinasabi ni Napailan Lucci, ng kaso. May aktual na yung wala kaso. Napupunta na po ng kasi pagnanakaw sa mga politiko sa Mindanao at nalilihis na po ng malayo doon sa 30,000. Kaya ko pangutana para ni Secretary Mar. May almost 200 billion budget para sa rehabilitation ng Yolanda. Ngunit, nasa 90 billion pa lang ang na-release, sabi ng DBM. 90 billion. 33. Kaya may marami pang mga biktima dito sa Visayas kasama ng Cebu na hanggang ngayon ay naghintay pa ng tulong galing sa pamahalaan. Bakit po ang private sector ay, ang call po nila ay voluntary lang, pero mas nangunguna sa pagtulong as compared to the government na may mandate to serve its people? Sa ngayon, as of end 2015, aking pagkaalala ay humigit kumulang 90 billion ang na-release na tulong para sa Yolanda Rehabilitation. Diyan sa 90 billion na yan, 4 na billion ang dumaan sa DILG. Yang 4 na billion na yan ay dinownload to the last centimo to provinces, cities, municipalities, and barangays. You were going to react. Oh, Mayor Duterte. Yes, ma'am. I disagree. The COA says of the total money, 33% have been completed. 33.7 nandyan, on deck ang pera, about to be started yung project. Then 37, wala pa. Secretary. That's the figures of COA. Baka iba ang tinutukoy ni Mayor Duterte dahil doon po, the same COA says na doon sa dumaan sa DILG,
mahigit 90% na po ang natapos. Nakatayo po yan, may listahan po yan, may mga lugar po yan, may mga inauguration yan, lahat po yan ay nagawa. Yung perang dumaan sa DILG na humigit kumulang ay 4 na bilyong piso. Well, I'm sorry, Meron pa bang but I mga think ibang you're right. projects? Meron pa bang ibang mga projects na hindi natatapos? Maaari sa agrikultura, sa housing, sa iba pa. Pero yung sa pera na dumaan sa DILG na sinasakupan ng aking kapangyarihan noong panahong yon, ay yan po ang record. Ako muna. Go ahead, Mayor Duterte. I would like to apologize. You were talking about the billions that were downloaded sa DILG. That's correct. I'm talking about the whole of the money. I'm sorry, I got lost along the way. VP, yes. Please. Mr. Ross, kung totoong yung pera na ibinadget, ginastos na ninyo, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-liquidate doon sa 7 billion pesos na napunta sa opisina mo? Ang liquidation po ay nasa sa COA na. Tapos na po yun. Ang binabasa po ninyo ay 2014. As of 2016 na po tayo. Nangyari lahat ito, yung paggawa nito lahat, 2015. Yun po ang nangyari. Iba yata ang sagot mo, Mr. Rojas. Hindi po. Kasi ang pinalabas mo sa dyaryo, hindi pa namin ito nililiquidate kasi hindi pa tapos ang project. Yung Ano 7% mo? doon sa Vice President, kung gusto mo lang nasiraan ako or magtapong ka ng putik, at least gamitin mo current data. Alam mo, Mr. Rojas, ang statistics po laging hindi totoo eh. Kung ano-ano yan mga ang katotohanan, binibintang mo, may sinasabi mo sa amin doon sa Makati. Yan po ang 2015 na katotohanan. Ang pinabasa po ninyo ay 2014. Sabihin niyo sa staff ninyo na maging up-to-date sa kanilang pag-aaral. Hindi. Sagutin mo lang yung COA. Yun na lang. Paano nyo tutuldakan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng 6 na buwan kung sa Davao City, where you have been mayor for 2 decades already, may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yan was just really a bit malicious. Ano nga, sinasini mo doon ng nanimgarilyo eh. Those are violations of law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Sabi nga ni Mar, pupunta ka ng Davao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Davao, pati sabi ko sa Maynila. So 1 week after, there was a raid. Dito sa Davao, pati dito sa Maynila. Look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Davao nahuli, patay, 4. I said, I wipe out, I'm still wiping out. Ako, sabi mo, how can I do it in 3 to 6 months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung anong ginawa ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. If I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you are dead. Meron lang naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And if I am into the presidency, look, if I am president for 2 months, and nobody would believe me, nobody would follow me, even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, hintayin mo ako. Kung ako ma-presidente, 3 to 6 months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it, just like what I did to Davao. Panoorin mo ang Davao, panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Huwag may sali yung statistic, pati yung panigarilyo. Urinating in public, you get arrested. It goes into the statistics. Magpunta ka muna ng Davao, tanongin mo mga tao. Naalala ko nung DILG ako, sumulat ako sa kay Mayor Digong para sabihin na halos sa 4 na po ata. Hindi ko masiguro yung bilang ng barangay. I think it's either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug-infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug-infested pa rin. Hindi ko kini-question ang kanyang pagnanais na tanggalin ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kini-question ko, yung kakayahan na magawa ito in 6 months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine national, kami yung mga mayor,
we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi na tuloy na kasi Secretary. tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Just Yes, answer. inaresto mo. Pero anong ginawa ninyo? This administration allowed shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Di ba It's finished time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang mahirap sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang hirap sa iyo. Secretary ang Mar hirap is sa iyo. talking. No, it's my time. It's my time. Oras ko Yes, na ngayon. your time. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan. Totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi, dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We asked Wharton, and they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umattend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ayun. Eto naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip nun. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung anong ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. Balik ka sa Wharton. Excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ka na lang ibang... Hindi ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema yan. Patutsadahan You naman know, ito. Ito ay pagkapangulo ang look at this pinag-uusapan guy. dito. Just before Pagkapangulo he ang resigned, pinag-uusapan it's my dito. time. Hindi pwede. It's my time. Hindi pwede na It's my basta-basta time. Maraming salamat po. I just said, I was there in Yolanda day 2.
This guy cannot handle stress. Ay, nako. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako, nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general, and nandun you- si Secretary Bolts Gasmin, nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yon. Okay, Ikaw Mayor. ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Among imuronder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost like a zombie. I was there for I 2 said, weeks. Mar. Araw-araw ako nagpatakbo ng meeting. May So, lahat tingnan ng mo mga ano tao, nangyari. may mga tao Okay, doon na Ses- Yung walang galang eh. We'd like to hear from Senator Poe. nakikita ng tao kung sino yung walang galang. Ninyo, pag ako naging Pangulo, ang ilalagay kong cabinet member, yung naintindihan doon sa kanyang departamentong pupuntahan. Kagaya nito, si Secretary Ross, wala naman itong nalalaman sa local government. Hindi niya sinagot yung sinasabi ni Mayor Duterte. Sinasabi niya, hindi, nandun kami, mga pulis. Mr. Rojas, ang pulis po sa amin sa local government, supervision lamang. Wala po kaming control. Ang kapulisan po nagre-report sa mayor ng lungsod. Ngayon Hindi po ang totoo. katotohanan, Vice President. Pangalawa, balik lang po ako doon sa sinabi ni Senadora Grace. Tayo po, ito totoo ito. Sa aking panunungkulan ng DILG, out of 946 na most wanted, nahuli na, may nag-o-audit dyan sa mga report na yan. Yang bilang na yan na 253 ay totoo. Bakit yan ang hanggang ngayon? katotohanan sa Problema nabilang pa sa rin ang Manila. riding and tandem. Problema pa rin ang Kontento na ba nananakawan ako ng sa cellphone. 253? Problema pa Hindi rin po. ang krimen sa ating bansa. Senator Poe's Kung time totoong now. nabawasan na yan. Okay, Mayor Rodrigo. Assuming, Secretary Rojas, na yung nahuli ninyo nasa Bilibid Prison, ano kaya ginagawa? Ang bilibid ho ay nasa ilalim ng Department of Justice. Abogado po kayo. Alam po ninyo Kasama yan. ka sa administrasyon. You are the apologist of this administration. I'm not the apologist. You answer me. Proud ako sa na-accomplish nitong administrasyon na ito. Perpekto ba kami? Hindi. Kami ang pinakaunang magsasabi, hindi kami perpekto. Pero 4.5 milyong pamilya na ngayon ang natutulungan nitong administrasyon nito sa 4Ps. Just answer me. 6.5 Pero milyong pamilya 25 milyong mga Pilipino ang nananatiling mahirap at 15 milyong Pilipino ang patuloy na Yan po ang nagugutom. ating nagawa. My Kung dati question natin ay is, what are 170 they billion. doing in papatigilin ko Muntinlupa? lang. Ako Okay, ang I tanong. think- Uy, Sabi ko, anong ginagawa sa Muntinlupa? Di simple, nagluluto ng Shabu hanggang ngayon. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na sa susunod na issue Bagay mo dahil si meron pa Presidente. pong isang Mga kababayan, wala po kong itatanong kay Mayor Duterte kasi pareho kaming qualified to become President of the Philippines. ano pong sagot nyo dyan sa puri ni VP Binay sa inyo? Wala rin ho akong masagot. Mas qualified siya kaysa akin maging presidente. There are 4 of us here. Mamili kayo. As equally beautiful lady. Matagal na mayor kagaya ko. Si Sek naman. Sige, Giti. Tumawa ka rin. Hindi ka na kasi mabiro eh. Umiinit ulo mo. Really, it's not because there is nothing to answer. Except also to return the complaint by saying that he is more qualified than me to be president. Ang sagot po nyo doon, Mr. VP. Niwala pala kayo. Hindi. Totoo yan. Totoo yan. Wala na iba. Magbiruan na lang. Ang naging sagot to, nagkamayan na po kami. Kayo po ang inatasan noon bilang DILG na mamahala noon sa Yolanda at pagkatapos naman noon ay dun sa Zamboanga Siege. At hindi lamang yon. Bago noon, kayo po ay DOTC kung saan nagdesisyon na palitan na ang maintenance provider, alisin ang Sumitomo at gawin ang APT Global o kung ano pa man yan. Sa lahat ng mga nangyari, may mga kakulangan. Tanong ko lang po,
Secretary, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sapano at mas pinili pa niya pagkatiwalaan Mahaba na ang po ang isang tanong. suspendidong officer katulad Senator ni General Alan Purisima. Ngayon, nabanggit po ninyo yung Mama Sapano. Napakalungkot na pangyayari po ito. Alam na alam ko, mahusay po at close ang aming relasyon ni Secretary Bolz Gasmin. Pupunta lamang ako doon. Kaagad-agad, kung hindi ko pinagkakatiwalaan ng mga tao na naroon. Uchi, Mismo pwede ba ay kami pumunta- makapagsalita rin? Kami wala na. Alam mo kasi, hindi buo ang katotohanan sa sinasabi ni Secretary Rojas. Yes, thank you. In this country, there is trouble everywhere. There's corruption, there's criminality, and the flooding of drugs, which is really instilling fear in us, in the government. But, you know, if you cannot stop corruption, you cannot stop criminality, and you cannot stop drugs. Why? Because some people in the government, not all, are into crime, smuggling of rice, smuggling of everything, smuggling of airplanes and all. And we just cannot grow. I hold it as an article of faith, I said, that no progress can ever happen to this country with these things around. I will try to suppress crime. I could not promise you heaven. I will try to stop drugs. And if President, I said, in 3 to 6 months, I will stop corruption in government. I have to provide security for the present generation and the coming generation who would take us into, I don't know where, but they would be now in command of society. We have to protect the children. We have to end crime. And I said drugs must be suppressed. And I will, all of my opponents, they have presented a program. I made short remarks, bullet remarks, because all of these are platforms. I can tell you now that I will provide leadership. Not only the platforms, but leadership. And maybe copy the best of their programs at ayusin ko. What's good in this program, Grace pati kay Mar, I will adapt it if it's good. And leadership, I will do it. Maraming salamat, Mayor Rodrigo Duterte. Dapat natin ipaglaban ang daang matuwid. Kung may kulang, punuin natin. Kung may mali, itama natin. Para dito sa ating bansa, tuluyan na makapamuhay tayo kung saan nagtatagumpay ang disente. Iniimbita ko po kayo, ibalik natin ang Pilipinas sa mga disenteng tao.